Nais nating linawin na yung paihi na nangyari insidente, ito po ay isang isolated na insidente sapagkat ito po ay nai-record na isa lamang. Mas pinag-igting na police visibility ipapatupad ng Philippine National Police laban sa mga nakawan sa produktong petrolyo. We don't have any visibility of where this will go, and unfortunately, we are so dependent on what's happening there. So, so it could happen, depending on what the two countries do, no? But will it go down to 100? And that's actually what we've been discussing. Mataas na presyo ng krudo, inaasahang mananatili sa kabila ng tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. So meron yung mga pupwede na pigiling magtaas, ano? Pero as a rule, hindi ka po pwede mag-price freeze dahil mawawala ka ng produkto. Pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo hindi maiiwasan ayon sa ilang negosyante. Pagrepaso sa oras ng truck ban at dagdag na container yard, hiling sa pamahalaan. Vice President Sara Duterte humiling sa Korte Suprema na ipatigil ang impeachment proceedings ng Kamara. Petisyon, tinawag na desperadong hakbang ng ilang mambabatas. This is the cost of not doing anything, the inaction. Mahigit 70 bilyong halaga ng produksyon sa sektor ng agrikultura posibleng mabawas kung walang agarang aksyon sa nararanasang krisis sa langis ayon sa Department of Agriculture. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio, at una sa ating mga balita. Mas paiigtingin pa ng pambansang pulisya ang pagpapatrolya kasunod ng serye ng nakawan sa produktong petrolyo. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo, nananatiling under control ang sitwasyon sa bansa. Gayunman, handaan niya ang PNP sakaling lumala ang peace and order situation kaugnay sa krisis sa langis. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Nais nating linawin na yung paihi na nangyari insidente, ito po ay isang isolated na insidente sapagkat ito po ay nai-record na isa lamang. Simula nang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa, bunsod ng tensyon sa Middle East, iba't ibang modus operandi na ang lumutang para makaiwas sa mataas na presyo ng langis at makapag-imbak ng supply. Kabilang dito ang natuklasang pagsasalin ng 10,000 litro ng diesel sa isang tangke na nasa loob ng isang residential lot sa Quezon City. Gayon din ang nadiskubring 10 milyong pisong halaga ng diesel sa isang barge sa Navotas. Nariyan din ang insidente ng gas and go sa isang gasolinahan sa Quezon City at ang pagnanakaw ng diesel ng isang kotse mula sa isang truck sa Fairview, Quezon City. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, bagamat halos magkakasunod ang mga insidente, maituturing itong isolated case lamang. Giit ng opisyal, kontrolado pa rin ng pambansang pulisya ang sitwasyon. Inatasan din po ng ating PNP ang ating CIDG. Kaugnay po, hindi lamang po ng mga insidente ng paihi, kundi kaugnay din po ng smuggling. Sa base sa records ng CIDG, yung kaso po na nahuli na po nila kaugnay ng paihi, kahit ng mga nakaraang panahon, umabot na po sa 9 cases. Sa 9 cases na nahuli na po ng CIDG kaugnay ng paihi, meron po sila 16 na individual na nakasuhan dito. Kaya sinasabi po ng PNP sa CIDG na intensify lalo pa yung kaso ng paihi, bagamat meron tayong isang naitala. Kaugnay nito, ito yung sa Quezon City na nangyari. Gayunman, nakahanda ang Philippine National Police sakaling lumala o maapektuhan ang peace and order ng bansa dahil sa krisis sa langis.
Sabi po ng JPNP, isama natin itong uri ng pagpapatrol ng ating mga nagbabantay ng mga police stations, yung ating mga patrollers. Hindi lang bantayan yung mga nagsasaradong gas stations, hindi lang bantayan yung mga nagtataas ng presyo, kundi bantayan na rin natin maiwasan na natin katulad ng insidente ng gas and run at yung mga klase ng paihi. Pahitingin pa po ng Philippine National Police yung ganitong mga activity. Samantala, nadagdagan pa ang mga individual na sinampahan ng kasong profiteering, hoarding at iba pang paglabag. Sa pinakahuling tala ng PNP, umabot na ito sa 34. 8 rito ang kinasuhan ng hoarding, 3 ang profiteering, 9 ang paglabag sa Presidential Decree 1865, 1 sa illegal storage ng petroleum products at 1 estafa. Naitala ang mga ito sa iba't ibang rehiyon kabilang sa Region 3, 5, 8, 11 at National Capital Region. Mula naman sa mahigit 14,000 gasolinahan sa bansa, umabot na sa 373 ang nagsara na epekto ng krisis sa langis. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadagdagan pa ang bilang ng mga individual na lumabag sa mga ordinansa sa Metro Manila. Batay sa datos ng National Capital Region Police Office, umabot na sa 24,881 ang mga lumabag sa iba't ibang ordinansa. Pinakamaraming nahuli ay mga nag-iinuman sa kalye at naninigarilyo sa kalsada na umabot sa mahigit 8,000. Sinundan nito ng mga nakatambay na walang damit pang itaas. Nasa 2,200 din ang mga menor de edad na naaktuhang nasa labas pa ng bahay sa 10 oras ng gabi. Habang ang mga nagbe-videoke ng lagpas alas 10 ng gabi ay nasa mahigit 500. Mayroon ding 11,300 ang hinuli dahil sa iba pang mga paglabag. Katulad po ng ibang operations na ginagawa natin para ma-ensure yung transparency at wala pong abuse na ginagawa yung ating mga kapulisan, lahat po sila ay equipped ng body-worn cameras. So kung sakali man po na may paglabag, pwede po nating i-review yung mga body-worn cameras. At syempre, kung halimbawa man po na hindi siya nakuna ng body-worn cameras pero may mga witness, maaari naman pong lumapit agad yung magrereklamo at agad po silang aaksyonan. Mula sa nasabing bilang ng mga lumabag, mahigit 6,000 dito ang pinagmulta. 200 ang sinampahan ng reklamo habang nasa 18,200 ang mga pinalaya. Nasa 53 million pesos na halaga ng misdeclared pharmaceuticals at iba pang produkto ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port nitong Martes. Ang mga kargamento na nagmula sa China ay naunang idineklara na pet cages o kulungan ng alagang hayop. Matapos ang pagsusuri, natuklasan ng sari-saring klase ng gamot na walang kaukulang permit mula sa Food and Drug Administration o FDA. Kabilang sa nakumpiska ang 336 boxes ng pharmaceutical products na nagkakahalaga ng aabot sa 33.36 million pesos, 406 boxes ng iba't ibang produkto gaya ng cosmetics, automotive parts at hardware na aabot naman sa 19.60 million pesos ang halaga. Maharap sa kasong paglabag sa Custom Act at Food and Drug Administration Act of 2009 ang nasa likod ng naturang mga puslit na kargamento. Hindi na muna palalawigin ng Manila City Government ang libreng sakay program nito. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, pag-aaralan pa nila ang naging epekto ng programa upang matukoy ang mga susunod pang hakbang. Tiniyak din ng alkalde na patuloy silang magsasagawa ng mga programa upang maipagpatuloy ang pagtulong sa mga Manilenyong apektado ng krisis. Sa inilabas na datos ng Manila Public Information Office, umabot sa halos 50,000 pasahero ang nakinabang sa 5 araw na libreng sakay. Mahigit 1,000 jeepney drivers din ang napabilang sa nasabing programa. Nakipagpulong ang ilang miyembro ng gabinete sa mga business leader ng bansa para pag-usapan ang mga hakbang kung papaano mababawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Aminado ang ilang negosyante na apektado na sila ng mega fuel price hike. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. So, meron yung mga po pwede na
pigiling magtaas, ano? Pero as a rule, hindi ka po pwede mag-price freeze dahil mawawala ka ng produkto. Hindi na maiiwasan ang pagtaas ng mga produkto at serbisyo ng mga negosyo. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., Presidente ng Employers Confederation of the Philippines at Philippine Exporters Confederation, apektado na rin sila ng sobrang pagtaas ng langis. Dahil dito, tumataas ang kanilang gastos, lalo na pagdating sa transportation cost. Talagang wala kang magagawa. Kung tumataas ang gastos, duminipis ang kita o nawawala yung kita ng mga nagninegosyo. So, paano gagawin? Maghihinto na lang kayo mga yan. Sa pulong naman na naganap noong April 6, Lunes sa Malacanang, kasama ang ilang business leaders at mga opisyal ng 14 na petroleum companies, hiniling nila sa palasyo na ayusin o tanggalin ang mga hadlang sa pagbiyahe at pag-deliver ng mga produkto. Kabilang narito ang pagbubukas ng bagong container yards sa labas ng Metro Manila at pagrepaso sa oras ng pagpapatupad ng truck ban. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, agad nang pinaaksyonan sa Bureau of Customs ang issue sa port congestion at pagbubukas pa ng container yards. Samantalang pinarerepaso na sa Metro Manila Development Authority o MMDA ang truck ban hours. Ayon pa sa Executive Secretary, dapat nang tanggalin ang anumang sinisingil sa mga truck na may dalang essential goods na dumadaan sa mga checkpoint ng mga local government unit. Samantala, hinimok ng palasyo ang mga nasa pribadong sektor na suportahan ang ginagawang pagtitipid sa enerhiya at magpatupad rin ng flexible work arrangements. Sa kasalukuyan, nagpapatupad na ang executive branch ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente at gasolina, gayon din ng 4-day work week. Ayon naman sa ECO President, hindi kakayanin ng lahat ng kumpanya na sumunod sa flexible work arrangement na ginagawa ngayon ng gobyerno. So ano sinasabi namin, we're willing to cooperate. Merong mga kumpanya na pwede, pero hindi lahat. No formula can fit all. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang 2 pasyente na makauwi sa kani-kanilang bahay mula sa ospital. Isa sa mga ito ay may sakit sa puso habang bagong opera naman ang isa pang pasyente. Ito ang balita ni Lisel na L. Hello po, sa UNTV News and Rescue po ito. Magandang tanghali po. Sir, papunta na po kami dyan sa Heart Center para po sunduin po kayo. Sa Rizal, isang request ang natanggap ng UNTV News and Rescue patungkol sa isang lalaking may congenital heart failure na nakakonfine sa Philippine Heart Center. Hiling ng 49 anyos na pasyente na masundo ito mula sa ospital at maihatid sa kanyang bahay sa City Romalit Baras, Rizal. Okay lang po kayo? Wala po iba nararamdaman? Walang masakit? Okay. Kumain na po kayo. Pa-check naman yung capillary refill niya sa paa, kaliwat kanan. Habang nasa biyahe ay minonitor ang vital signs ng pasyente. Makalipas ang ilang oras ay ligtas na naihatid ng team ang lalaki sa kanyang tahanan. Saan po yung mga rashes po ninyo? Dito po, tsaka sa kabila. Okay. Sa baba po, sa lower, ano? Sa Antipolo City, tinugunan ng UNTV News and Rescue ang kahilingan ng isang ginang na maihatid ang kanyang asawa sa kanilang tahanan mula sa East Avenue Medical Center. 12 araw kasi itong nanatili sa ospital bunsod ng pag-opera sa kaniya. Inalis ang kanyang kaliwang bato dahil sa bukol na natagpuan dito. Nag-umpisa umano sa simpleng pananakit ng tagiliran hanggang sa biglaang pagbagsak ng katawan. Kinalaunan ay tumindi ang sakit na naramdaman sa kanyang tagiliran kaya na-confine at naoperahan sa ospital. Binantayan ang vital signs ng 44 anyos sa pasyente habang nasa biyahe. Maayos na naihatid ang pasyente sa kanilang tahanan sa Barangay de la Paz, Antipolo City. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Maaaring ma-delay ng 10 hanggang 15 araw ang pagre-release ng bagong mga pasaporte sa mga nag-apply mula noong huling linggo ng Marso ayon sa Department of Foreign Affairs. Bunso dito ng mga issues sa logistical at supply chain dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Nakikipag-ugnayan ng DFA sa third-party service provider para sa printing ng e-passports upang tugunan ng issue sa kasalukuyang delay. Sa ibang balita, nakahandang baguhin ng Roblox ang kanilang gaming platform upang mas maging ligtas ito sa mga kabataan ayon sa Department of Information and Communications Technology. Sa susunod na linggo, inaasahang magkakaroon na ito ng pagbabago tulad ng pag-disable sa chat at accurate na age verification ng mga user nito. Ito ang balita ni JP Nunez. Hindi pa off the table talaga yung ban. It was adverted yung deadline natin ng April 10. Pending the compliance. Pero to be fair with Roblox, kasi lahat nung hiningi natin with them, parang amenable sila or parang payag sila. Hindi mababan ang mobile gaming platform na Roblox na patok sa mga kabataan ayon sa Department of Information and Communications Technology. Bagaman binigyan ito ng ultimatum ng DICT hanggang April 10, ngunit dahil humarap ang mga kinatawan ng online platform sa pangunguna ng kanilang regulation and public policy kahapon, papayagan pa rin silang makapagpatuloy sa Pilipinas. Gayunman, babaguhin ang ilan sa mga feature nito upang mas mapaigting pa ang child protection. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, bago ang long weekend, may mga reklamo silang natanggap sa Department of Justice, National Bureau of Investigation at Philippine National Police kaugnay ng paggamit ng Roblox. Mukha naman pagbinan naman namin sila ngayon para namang unfair naman yun. Nagpakita sila sa amin na may mga gagawin sila. So, next week, we need to see the proof na gumagana yung mga control. So, maglo-launch sila next week. At hindi lang po sa Pilipinas yan. Worldwide. Ilan sa mga babaguhin sa Roblox ang pag-disable sa chat feature upang hindi ito magamit kaagad ng mga bata maliban kung pahihintulutan sila ng kanilang mga magulang. Sa chat, kalimitan nagkakaroon ng sexual harassment sa ibang mga kabataang gumagamit ng Roblox. Gayun din ang mas maayos na age verification kung saan mai-integrate ang pagre-rehistro sa online games sa database ng Philippine Identification System para sa tunay na pagkakakilanlan ng gagamit nito. Ginagamit ng ilang pedophiles ang Roblox kung saan nagpapanggap silang kabataan para makausap ang mga batang user. Yung mga ginawa nila, yun yung mga pinidback po natin sa kanila 2 weeks ago. So kami naman, wow, okay, maganda yan. May mga in-implement na sila. One, yung chat. Off yan by design. I-on mo lang yan kapag ka may permission yung magulang. Nananawagan naman ang DICT sa mga magulang na kahit ano pang online platform ang gamitin ng kanilang mga anak, ay kailangan pa rin ang kanilang mahigpit na pagbabantay. Ang mga magulang pa rin nila ang dapat gumabay sa kanilang mga anak upang huwag mapahamak. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, pinuna ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen sa ginawang oral arguments ang malaking pagtaas sa unprogrammed funds sa ilalim ng 2024 national budget. Pinuna rin ng maestrado ang paglipat ng ibang pondo mula sa mga tiyak na proyekto papunta sa unprogrammed appropriations. Ito ang balita ni Benedict Samson. To look at the architecture of the Constitution, we start with the basic provision in Article 6, Section 29. No money shall be paid out of the Treasury except in pursuance of an appropriation made by law. You agree with me that this single provision shows the relationship between the executive
and the legislature, correct? Correct, Your Honor. Binigyan din ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen ang mga seryosong katanungan tungkol sa integridad ng national budget sa isinagawang oral arguments kahapon. Kahapon, sumalang sa interpellation o pagtatanong na maestrado si Solicitor General Darlene Marie Berberabe bilang abogado ng pamahalaan. Dito, ipinunto ni Senior Associate Justice Leonen ang ipinanukalang budget ng Pangulo o ang National Expenditures Program o NEP, ang bersyon ng Kamara na General Appropriations Bill o GAB at ang bersyon naman ng Senado na pare-parehong nakatakda sa 281.9 billion pesos ang program appropriations. Ngunit nang matapos ang Bicameral Conference Committee o BICAM, lumobo ito sa 731.4 billion pesos matapos dagdagan ng nasa 449.5 billion pesos. This is something that we should respect because it is an act of wisdom on the part of both houses to increase what was not debated upon from 281 to 731, meaning that there was a difference of 449.5 billion added into unprogrammed appropriations, correct? May I qualify my answer? Yes, yes, please, go ahead. It is a question of wisdom because when we say an act of wisdom, it might be ambiguous as to there's already a judgment if it was wise Yes. or not. Yes. And the hope of our hope is for the court to rule on a narrow question as to checking whether the power that was exercised by the Congress is within the constitutionally required constitutional requirements or if it was within the limitations that are provided by the Constitution, Your Honor. Bukod dito, tinanong din ni Senior Associate Justice Leonen si Solicitor General Berberabe patungkol sa paglipat ng ilang unprogrammed funds mula sa pagiging program funds nito. But this was not all. There was an increase in the already set items for unprogrammed. And the first one was mentioned by one of our amici. And she called it a new pork barrel. I will not go to that extent because that may be a legal terminology, but it is definitely perhaps a lump sum item. Which was covered also in the case of Arroyo, Belgica, especially the Belgica of 2013, penned by Justice Ben. Correct, Your Honor. So this is the situation that I think all of us are agreed upon, which is now at issue, because 2024, as shown by our various amici, was the year where there was an extraordinary increase in the amount of unappropriated, unprogrammed funds, not unappropriated, but unprogrammed funds. Sinang-ayunan naman ng ilang amici curiae o inimbitahang resource person ng korte na mayroong kapansin-pansing paglobo sa budget. But in 2022, they started growing, and if you'll see that high point there, that's where unprogrammed appropriations started. Wow. They went up to 800 billion pesos, which is more than the budget department appropriations. And notice that the dark blue and the light blue bars is where the general appropriations exceeded the national expenditure program. Anyway, you could see the ballooning of the unprogrammed appropriations. From 2005 to 2026, Congress approved unprogrammed appropriations exceeding those proposed by the President only 5 times. In 2010, under President Arroyo, in 2022, under President Duterte, and from 2023 to 2025, under President Marcos Jr. The increases over the last 3 years, however,
have been particularly large. Itutuloy ng Korte Suprema sa April 21 ang pagdinig sa oral argument sa mga petisyon na layong ipawalang bisa ang program appropriations na nakapaloob sa national budget nitong mga nakaraang taon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang ilang mambabatas na hindi dapat katigan ng Supreme Court ang petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ipatigil ang impeachment proceedings laban dito sa Kamara. Ayon sa mga kongresista, dapat ituloy ang pagdinig sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. More importantly, Ramil Madriaga has been ordered to appear by the court itself on the 14th, from 8 a.m. to 5 p.m. Tiyak nang haharap si Ramil Madriaga sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives sa darating na April 14. Ito ay kasunod ng pagpayag ng Manila Regional Trial Court sang-ayon sa hiling ng House Justice Committee na pahintulutan itong tumestigo sa gagawing pagdinig. Sa court order na inilabas ng Manila RTC Branch 21, pasasamahan si Madriaga sa jail escorts pagpunta nito sa Kamara. Kasalukuyan itong nakadetine sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City dahil sa kasong kidnapping. Sa pagtestigo ni Madriaga, inaasahang isusumite niya ang kanyang sinumpang salaysay at iba pang mga ebidensyang makakapagpatotoo sa kanyang aligasyong bagman umano siya ng biste at nag-deliver ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang individual. Bagay na itinuturing ng mga complainant na may kaugnayan sa maanumalyang paggastos ng biste ng kanyang confidential funds. Samantala, kumpiyansa rin ng ilang mambabatas na tuloy ang impeachment proceedings sa April 14 kahit naghain ng kampo ni VP Duterte ng petisyon sa Supreme Court upang ipatigil ito. Para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, walang nilalabag sa batas ang House panel dahil sinusunod nila ang House Rules of Impeachment at maging ang mga ruling ng Korte Suprema. So walang dahilan para maantala itong sinasabi natin matagal ng long overdue na paglilitis sa kanya. Dahil may utang na katotohanan ang VP sa taong bayan at ito yung panahon para sa ibumarap dito. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino umaasang i-dismiss ng SC ang petisyon at hahayaan ang mababang kapulungan ng Kongreso na magsagawa ng pagdinig laban sa impeachable officers. Umaasa tayo na ang Korte Suprema ay irespeto ang kapangyarihan ng co-equal branch at ibasura kaagad ang complaint nito. Samantala, hanggat walang inilalabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema, walang makakapigil sa pagdinig sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay na balita, pinasasagot na ng Korte Suprema ang House of Representatives sa inihaing petisyon ni Vice President Sara Duterte. Binigyan ng 10 araw ang mababang kapulungan upang maisumite ng kanilang comments sa petisyon. Sagot naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte, hindi pag-iwas ang ginawa nilang pag-usumite ng petisyon sa Korte Suprema upang hilingin ang pagpapatigil ng impeachment proceedings ng Kamara. Depensa ng kampo ng Vice Presidente, nais lamang nilang matiyak na nakaayon ito sa isinasaad ng konstitusyon. Nagbabalik si Benedict Samson. Isang petisyon ang inihain sa Korte Suprema ng kampo ni Vice President Sara Duterte upang pigilan ang pagsasagawa ng impeachment proceedings na mababang kapulungan ng Kongreso na para sa kanila ay labag na sa itinakda ng konstitusyon ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Michael Powa, isa sa mga legal counsel ni VP Sara, layo nito na mabigyan ng kalinawan ang mga pangunahing katanungan sa konstitusyon na sa kanilang pananaw ay kailangan ng agarang atensyon ng Korte. Dagdag pa ni Powa na hindi nila iniiwasan o gustong takasan ng proseso, kundi nais lamang anilang makatayak na ito ay nakaayon sa isinasaad ng konstitusyon. Sa 55 pahinang petition for certiorari and prohibition with urgent application for temporary restraining order and writ of preliminary injunction, iginigiit ng kampo ng pangalawang Pangulo na labag sa saligang batas ang committee proceedings dahil walang kapangyarihan ng Committee on Justice na magsagawa ng paglilitis.
Hindi na rin anila kailangan ng interpretasyon dahil malinaw ang sinasabi ng saligang batas na ang Senado lamang ang may kapangyarihang lumitis sa lahat ng kaso ng impeachment. Naniniwala rin ang Vice Presidente na politika lamang ang motibo ng gagawing proseso at hindi nasusunod ang konstitusyon at walang due process. Kaya naman nararapat anila na maigawad ng SC ang hiling na temporary restraining order at pigilan ang proseso. Ayon pa sa defense team ni VP Sara, wala muna silang ibibigay na ibang detalye habang patuloy silang nag-iintay ng aksyon mula sa Korte Suprema. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo na nasa Chester, United Kingdom. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Sa kauna-unahang pagkakataon simula nang sumiklab ang gyera sa Gulf region, sumang-ayon ng Amerika at Iran sa isang tigil putukan. Sa tulong ng Pakistani government, magsisimula ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa Biyernes, April 10 sa Islamabad, Pakistan. Ito ang balita ni Noel Poliarco. 2 linggong ceasefire. Ito ang napagkasunduan ng Amerika at Iran. Ilang oras bago ang sanay napipintong trahedya sa gitnang silangan matapos ang mahigit 1 buwang bakbakan. Sa tulong ng Pakistan, pumayag si US President Donald Trump na ititigil ang pag-atake kung malaya at ligtas na makapaglalayag ang mga barko sa Strait of Hormuz. Tinanggap rin ni Trump ang 10-point proposal ng Iran at naniniwala itong workable o posibleng maging basihan ng negosasyon ang nasabing mga panukala. Kasama sa 10 kondisyon ng Iran ang exclusive control sa Strait of Hormuz, wala ng sanctions at pagbawi sa lahat ng US troops sa buong Gulf region. Sa panig naman ng Iran, pumapayag itong itigil ang pag-atake kung gayon din ang gagawin ng kabilang panig. Tiniyak rin ito na walang agresyon sa mga dadaan sa strait basta't may pakikipag-ugnayan lang sa Iranian Armed Forces. Ibig sabihin, habang gumugulong ang negosasyon ay wala munang bakbakan at bukas ang Strait of Hormuz sa lahat ng uri ng barko sa loob ng 2 linggo. Matapos maglabas ng pahayag si Trump at Araghchi, nagpasalamat naman si Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif sa magkabilang panig sa pagpayag sa kanilang pamamagitan upang idaan sa diplomasya ang sigalot. Ayon sa Pakistani leader, gaganapin ang negosasyon sa Islamabad sa April 10, araw ng Huwebes oras sa Pakistan na tinatawag niyang Islamabad Talks. Ang 2 linggong tigil putukan aniya ay agad na ipatutupad, kasabay nito ay titigil rin sa pag-atake ang Israel sa Lebanon. May babala at panawagan naman si dating US Counterterrorism Chief Joe Kent sa magkabilang panig patungkol dito. Aniya, dapat tiyakin ng mga ito na hindi makukompromiso ng Israel ang usapang pangkapayapaan. It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this 2-week ceasefire. We also have to keep in mind that Israel has a different strategic outcome than we do. Us working towards any kind of a deal with the Iranian government works against the Israeli strategic objectives of toppling this government completely and totally. We have to recognize that in order to properly address Israel, because Israel could spoil any peace that President Trump is working to achieve. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bahagyang bumaba ang presyo ng krudo sa Asya sa pagbubukas ng trading ngayong Miyerkules, April 8. Kasunod ito ng napagkasundong 2 linggong ceasefire ng US at Iran, kasabay ng pagsang-ayon ng Iran sa buksan sa lahat ng uri ng maglalayag ang Strait of Hormuz. Kanina, nagbukas sa $96.39 per barrel ang presyo ng US crude sa West Texas Intermediate o WTI mula sa $98.56 per barrel na pinakamataas kahapon April 7.
Habang ang Brent crude naman ay nagbukas sa $93.38 per barrel mula sa $96.15 per barrel na pinakamataas na presyo kahapon. Sa kalakalan ngayong hapon, umabot sa $96.27 per barrel ang WTI habang $94.80 per barrel naman ang Brent crude. Ang WTI at Brent crude ang benchmark ng presyuhan ng krudo at produktong petrolyo sa buong mundo. Nagpapatuloy ang aktibidad ng bulkang Mayon sa Bicol. Ayon sa Mayon Volcano Observatory ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang bulkan at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 km permanent danger zone nito. Bandang alas 7 kaninang umaga, muling naglabas ng lava fountain ang bulkan. Kasunod dito ng lava fountain na naitala rin kahapon na nagdulot ng ash cloud na aabot ng hanggang 300 metro ang taas. Mahigit 3 buwan nang inoobserbahan ng PHIVOLCS ang bulkang Mayon mula nang maging aktibo ito. Patuloy mabala ng ahensya sa biglaang pagbuga ng bulkan ng pyroclastic density currents o PDC, lava at abo na may kasamang rockfall, kaya pinag-iingat at pinaghahanda ang mga residente sa paligid ng bulkan. Nagsagawa ng inspeksyon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Oriental Mindoro upang suriin ang pinsalang dulot ng grass fire sa kabundukang bahagi ng bayan ng Baco. Samantala, nilinaw naman ng Local Tourism Office ng Iligan City na scheduled visit lamang ang kanilang pinapayagan sa Maria Cristina Falls. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, nagtungo ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Oriental Mindoro o PDRRMO sa Barangay San Ignacio kahapon April 7 upang suriin ang lawak ng pinsala dulot ng sunog sa kabundukan sa bayan ng Baco. Sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources o DNR at ng lokal na pamahalaan ng Baco, gumamit ng drone upang masuri ang tinatayang 5 kilometrong lawak ng nasunog na lugar at makapagplano ng mga kinakailangang hakbang. Ayon sa ulat, may ilang bahagi pa ng kabundukan ang nasunog dahil sa matinding init, ngunit inaasahang tuluyang maapula ito sa mga susunod na araw. Sa Visayas, itatampok ang mga electric vehicle o EV sa nalalapit na Renewable Energy Week and Expo 2026 sa Negros Occidental bilang bahagi ng pagsusulong ng malinis at sustainable na transportasyon. Highlight sa Expo ang iba't ibang uri ng electric cars, motorsiklo at iba pang clean mobility technologies na layong maipakita ang papel ng electric transport sa pagbawas ng konsumo ng langis at polusyon. Kasama rin sa programa ang mga policy at technical forum na lalaukan ng mga eksperto at kinatawan mula sa mga ahensya ng pamahalaan upang talakayin ang pagpapaunlad ng renewable energy at energy efficiency. Isasagawa ang event mula May 7 hanggang 9 sa SMX Convention Center kung saan inaasahang magtitipon ang mga ahensya ng pamahalaan, LGUs, negosyante at mga stakeholders sa renewable energy. At sa Mindanao, nilinaw na hindi bukas sa pangkalahatang publiko ang Maria Cristina Falls, ngunit maaari pa rin itong mabisita sa pamamagitan ng maayos na pag-request at scheduling. Ayon kay Hannah May Pasilla Stanfield, City Tourism Officer, kinakailangang makipag-ugnayan muna sa City Tourism Office at sa National Power Corporation o NPC para ma-schedule ang pagbisita. Kasalukuyang nasa ilalim ng pamamahala ng NPC ang talon at pansamantalang isinasara sa publiko dahil sa mga konsiderasyon sa seguridad at kaligtasan. Ideally, kailangan ninyo kontakon 1 or 2 days before you want to enter Maria Cristina Falls. Once maadto na mo dito sa Maria Cristina Falls, na yung ngalan dito sa listahan sa guard, makasulod na dayon mo. So, this is a process requested by NPC kay tungod
Ginalimit nila ang pagsulod sa mga tao kadtod sa pagka-landslide prone sa Maria Cristina. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinangganap na bagyo ang low pressure area na nasa monitoring domain ng bansa ayon sa Pag-asa. Namataan ng ahensya ang sama ng panahon, mahigit 3,000 kilometro ang layo sa silangang bahagi ng northeastern Mindanao. Gayunman, ayon sa ahensya, malayo pa ang nasabing weather system kaya wala pa itong epekto sa ngayon sa lagay na panahon sa bansa. Sinimulan na ng Senado ang pagtalakay sa matinding epekto ng patuloy na pagtaas sa presyo ng langis sa sektor ng agrikultura. Sa pagdinig, inihayag ng Department of Agriculture na posibleng umabot sa 70 bilyong piso ang pagkalugi sa sektor kung hindi magkakaroon ng agarang aksyon ng pamahalaan. Ito ang balita ni Jed Neresina. That is the cost of not doing anything, the inaction. Nanganganib na bumagsak ng 20 hanggang 50% ang produksyon ng palay sa bansa. Ito ang pangamba ng Department of Agriculture kung hindi aaksyon ang pamahalaan sa krisis na nararamdaman ng bansa bunsod ng gulo sa gitnang silangan. Ayon kay Agriculture Undersecretary Assis Perez, sa kasalukuyan nasa 78% lamang ang local rice production ng bansa. Ngunit kung bababa pa ito, mahihirapang umangkat dahil ang ibang bansa gaya ng India ay nagpapatupad din ng export bans para protektahan ang sarili nilang supply. So we go from 78% production to maybe 50% production. That can be the worst case. Ayon pa kay Yusek Perez, posibleng umabot sa 75 billion pesos ang pagkalugi ng tatlong pangunahing sektor ng agrikultura kung hindi agad gagawa ng hakbang ang pamahalaan. That's the cost of inaction. We have a proposal actually to fund a preventive measure to prevent this from happening, because as you correctly pointed out, this is going to happen exactly if we don't do anything. Right now, wala pa ho yun eh. And the good thing about what we're doing, Mr. Chair, is we are anticipating a catastrophe that is about to happen, assuming we don't act. Paliwanag ng ahensya na bagamat may mga programa sila sa kasalukuyan, ay hindi sapat ang pondo para matulungan ang tinatayang 11 milyong magsasaka at mangingisda. Yung 7 billion na nire-request po namin under the RCEP for the rice farmers, this will benefit only mga nasa 2.6 million rice farmers that are tilling 2 hectares and below. So, hindi pa dito kasama yung mga 3 hectares and above. Okay. Pangalawa, dun po sa fisheries. Kaya mas mababa sila kasi mas maraming gusto nilang i-cover. Yung sa rice for the fuel is 5,000, but for the fisher folks it's just 3,000. So, I mean, 3,000 and 3,000 only po. how many? Nasa 14,000 lang po yung target ng fisher and you folks. have 2.7 million fishers. Yes. Even po dun sa PAF, dun sa presidential assistance, yan po, this will 10 not billion. Yeah, the 10 billion, this does not cover yung mga high value crops farmers, even the coconut farmers. This covers only rice farmers, corn farmers, sugarcane farmers, as well as around 399,000 fisher folk. Tinatayang nasa 37 bilyong piso ang kailangan ng DA para sa 3 buwan o mula Mayo hanggang Hulyo upang masuportahan ang agriculture sector at maiwasan ang krisis sa produksyon. Kaugnay nito, iminungkahi ni Senator Bam Aquino na gamitin ang malaking alokasyon para sa ayuda na aabot sa 200 bilyong piso na nasa 2026 national budget. Ang ayuda ba, like the AICs and all of this, is it indicated na kailangan cash siya? Hindi ba siya pwedeng in goods or in fertilizer or fuel subsidies, for example? Let me, I'll ask DOF to maybe take a further look at this. Kasi sa isip ko, I know the devil is in the details, no? Kailangan alamin natin yung specific. But
it does seem like an assistance anyway. I'm sure the worry of DA is that if it's in cash, baka magamit sa ibang bagay. Pero kung subsidy siya, it will be in actual usage of petroleum or actual usage of fertilizer. Bilang tugon, ipinaliwanag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sa ilalim ng kasalukuyang sistema ng programang AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations, ang kanilang mga intervention ay limitado lamang sa pagbibigay ng cash o direktang pera sa mga benepisyaryo. We can only, our interventions under AICS are only in cash. If it's non-cash, then it would be a guarantee letter or GL that everyone knows of when we pay for medical bills and burial and funeral costs. But in terms of food subsidies and any other related crisis, that would be in the form of cash. Sa kasalukuyan, layon ng Senado na makabuo ng plano upang matiyak ang seguridad sa pagkain at mapigilan ang pagbagsak ng ekonomiya bunsod ng krisis sa Middle East. Kaugnay nito, hinimok nila ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno na magpulong upang gawa ng paraan ang pag-access sa pondo, maging ito man ay sa anyo ng cash o subsidies, nang matiyak na mabibigyan din ng sapat na tulong ang sektor ng agrikultura at hindi lamang ang sektor ng transportasyon. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Energy Secretary Sharon Garin na magtatagal pa ang mataas sa presyo ng produktong petrolyo kahit pa nagkasundo sa 2 linggong tigil putukan ang Estados Unidos at Iran. Dumalo ang kalihim sa ginawang pulong ng 13 komite sa Kamara na inatasang makipag-ugnayan sa executive branch para makabuo ng mga hakbang sa tutugon sa epekto ng National Energy Emergency. Ito ang balita ni Rosalie Cos. We don't have any visibility of where this will go. And unfortunately, we are so dependent on what's happening there. So, so it could happen, depending on what the two countries do, no? But will it go down to 100? And that's actually what we've been discussing. Hindi pa makakaasa ang mga motorista na mararamdaman ang ginhawa sa pasaning dala-dala bunsod ng napakataas na presyo ng produktong petrolyo kahit may idineklara ng 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pa rin natatapos ang banta ng gulo sa Middle East. Ginawa nito ang pahayag sa kauna-unahang pagpupulong ng 13 House Committees na inatasang makipag-ugnayan sa executive branch, kumuha ng kinakailangang datos at bumuo ng panukalang batas na tutugon sa pangailangan ng Pilipinas sa gitna ng isang national energy emergency. Tanong sa tagapanguna ng Energy Department, may posibilidad bang umabot sa 200 pesos per liter ang presyo ng produktong petrolyo at may batayan ba ang ulat na maaaring hindi na muling bumaba? Below 100 pesos per liter ang presyo. Ang tugon nito, There was a pronouncement of a ceasefire, but there are threats going back and forth. Whenever there's a oil infrastructure destroyed in whatever country, the price spikes. Then babagsak na naman and then suddenly something else happens. Paliwanag nito, maraming infrastruktura sa Middle East ang nasira dahil sa gyera. Ito ang rehiyon kung saan nanggagaling ang bahagi ng global oil supply. 20% is from the Middle East, 80% from the rest of the world. Now, if the war stops today, will the 20% be able to deliver? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG in Qatar will take 5 years to fix. And then all the other pipelines and all the other infrastructure of Middle East on oil. So although the war will stop, there has been structural change in the industry. So, pati yung supply, 80% na lang we can rely on for now. Samantala, nasa 12 billion pesos naman ang inilaan ng pamahalaan para sa procurement ng 1 milyong bariles ng langis. Kinuha ang pondo mula sa Malampaya Gas Fund. 1 million barrels is 12 billion pesos already.
And that's 12 billion pesos is only good for 5 days. This is a special account in the general fund. This is an automatic appropriation. Ang source fund nito is the Farm Malampaya Gas Fund, the 20 billion. Tatagal naman ang 1 milyong bariles ng langis sa loob ng 5 araw. Wala ring kapasidad ang pamahalaan na mag-imbak ng napakalaking supply. Sa kasalukuyan, may 50-day fuel inventory ang bansa. Binigyang diin naman ni Energy Secretary Garin na para mapalawig ang 50 days na itatagal ng supply ng langis ng bansa, kinakailangang magpatupad ng energy and fuel efficiency. Samantala, binigyang diin naman ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III na layo ng isinasagawang pagdinig ng 13 House panels na makatulong sa executive branch sa pagtugon sa nararanasang krisis ng bansa ngayon. Partikular na ang tulong sa mga pinakaapektadong sektor at long-term solution tuwing may national energy emergency sa bansa. The objective is clear. Protect the Filipino people, stabilize the economy, and build resilience against future shocks. Tinatawag ang 13 House panels ng Legislative Energy Action Development o LEAD Council na katulong na tutugon sa energy crisis ng bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinayak ni House Speaker Bojidi III ang unified o whole of government response kaugnay ng problemang kinakaharap ngayon na bansa dahil sa krisis sa langis. Sa hearing sa Kamara kanina, sinabi ng House Leader na nakahandang makipagtulungan ang Kongreso sa executive branch upang tugunan ang epekto ng global fuel shock sa mga Pilipino. Tiniyak na mababatas sa tututukan nila ang pagkakaloob ng agarang tulong at mga hakbang upang makaagapay sa nararanasang krisis sa pamasahe, langis at kuryente maging sa pagkain at serbisyo. Hindi tayo magkakanya-kanya, bagkos tayo po ay magsasama-sama. This is exactly the kind of whole of government response our people expect. Ang pagdinig na ito ay may dalawang klarong layunin. Unang-una na rito, ang agarang pagtugon. Targeted assistance para sa maibsan ang pasanin ng ating mga kababayan. Ikalawa, ang mga pangmatagalang solusyon, mga reforma sa enerhiya, ekonomiya at seguridad sa supply upang hindi na tayo paulit-ulit tinatamaan ng ganitong crisis. Nanawagan ng Department of Trade and Industry o DTI sa publiko na kaagad i-report ang di makatuwirang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon sa kagawaran, wala itong anunsyo ng anumang pagtaas ng presyo hanggang April 30. Samantala, nagbabala naman ang retailer sector sa kakaharaping hamon kung walang pagtaas ng presyo ang mga manufacturer. Ito ang balita ni Dante Amento. We can announce that there will be no price increase for the basic necessities and prime commodities until April 30. Inanunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI na mananatiling stable o walang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin o basic necessities at prime commodities hanggang sa ika-30 ng Abril. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, ito ay nasa 205 na mga produkto na nasa kanilang listahan. Nakapaskil ito sa mga grocery, supermarket at makikita rin sa DTI website at sa kanilang social media page. Kaugnay nito, panawagan ng DTI sa publiko o mamimili na kaagad na i-report ang establishmento na magtataas ng presyo. Maaaring itawag sa 1-384 o kaya mag-email sa report2sec@dti.gov.ph. Maaari rin anyang mag-report sa local government unit dahil kausap din sila ng DTI. It is important for the consumers to take a hold of this list so that they know which are the products that are part of the list na no price increase. Samantala, nagpahayag naman ng pag-aalinlangan si Steven Cua, President ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, sa kung hanggang kailan kayang panindigan ng mga manufacturer ang kasalukuyang presyo. Binanggit ni Cua na ang unang pagkakaunawan ay hanggang April 15 lamang ang pagpigil ng pagtaas. Binigyang diin niya na dahil linggo-linggo ang pagtaas ng gasto sa operasyon, isang malaking hamon sa mga manufacturer kung paano pa nila mapapatagal ang hindi pagtataas ng presyo. I don't know for how long the manufacturers can hold on. Kasi if they're very extended, diba? And siyempre, in the meantime, everything, they're having to increase in crude.
Inamin din ito na isang malaking hamon ang pag-monitor sa presyo ng mga bilihin sa buong bansa, lalo na sa mga malalayong probinsya at mga isla. Dahil sa dami ng mga tindahan at mga manufacturer, hindi lahat ay kayang maabot o mabantayan ng DTI. Dahil dito, hinihimok nito ang mga mamimili na maging vigilant o mapagmatsyag. Narito ang ilang tips para sa mga mamimili. Alamin ang presyo at mainam na alam ng mamimili ang presyo ng top 20 o 30 items na madalas nilang binibili. Maging madiskarte kung tumaas ang presyo ng paboritong brand, maaaring sumubok ng ibang competing brand o maghanap ng ibang produkto at maghanap ng sale o ugaliing tingnan ang mga sale section sa mga supermarket para sa mga buy one take one o mga produktong nakadiskwento upang masulit ang budget. Kahit may gera, kahit wala, kahit may crisis, kahit wala, maging mapangilagis tayo ng mamimili. Always review what we buy para we can get the most out of what we spend for. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang sinuspinde ng World Health Organization o WHO ang operasyon ng medical evacuation ng mga pasyente mula Gaza sa Rafah border patungong Egypt. Kasunod ito ng pagkasawi ng isang WHO emergency worker nitong Martes, April 7, habang nagsasagawa ng humanitarian mission. Kinumpirma mismo ni WHO Director General Tedros Adhanom ang insidente. Sa pahayag ng WHO, ang pansamantalang suspensyon ng patient transport sa Gaza ay mananatili depende sa sitwasyon sa lugar. Nananawagan ang ahensya sa mga naglalaban ng panig na huwag idamay sa pag-atake ang mga sibilyan, lalo na ang mga humanitarian workers na tumutulong sa mga residenteng naiipit sa bakbakan. Dr. Tedros has confirmed that a person contracted to provide services to WHO was killed yesterday. Dr. Tedros called for the protection of civilians, including humanitarian workers, and remind us that peace is actually the best medicine. Dalawang bagyo ang umiiral ngayon sa Western Pacific na kapwa nasa Category 3, ang bagyong Myla sa Solomon Sea at Vaianu sa kadagatang malapit sa bansang Fiji. Isa sa posibleng maapektuhan ng bansang New Zealand na ngayon ay nakararanas ng matitinding ulan. Ayon sa Meteorological Service ng NZ, posibleng dumaan sa North Island ang bagyong Vaianu sa araw ng Linggo, April 12. Kung mangyayari, magdudulot ito ng mapanganib na hangin kung kaya't maagang pinaghahanda ang mga maapektuhang residente. Sa ngayon, patuloy na nararanasan ang malakas na ulan sa mga lugar ng Auckland, Coromandel, Peninsula, Waikato, Waitomo, Taumarunui, Taipo at Bay of Plenty. Ayon sa Met Service, patuloy silang mag-obserba sa galaw ng bagyo at agad na maglalabas ng babala para sa agarang paghahanda ng mga residente. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Arestado ang 6 na individual sa isang operasyon ng Philippine National Police dahil sa paihi ng langis sa isang resort compound sa Barangay San Antonio 1 sa San Pablo City, Laguna kaninang umaga. Nahuli ang mga sospek sa aktong pagsasagawa ng pagdidispense, short selling, hoarding at adulteration ng produktong petrolyo. Sa operasyon ng Regional Mobile Force Battalion Region 4A, nakumpiska ang isang oil tanker na may laman na tinatayang 500 litro ng petrolyo, 54 na tangke, 5 electric pump, mga hose, steel drum at iba pang kagamitan. 2 sa mga sospek ang nasugatan matapos tumalon mula sa tanker at agad na dinala sa ospital. Ang mga naaresto ay maharap sa kasong paglabag sa PD 1865 o Oil Pilferage Law. Iniimbestigahan na ngayon ng Department of Social Welfare and Development Region 7 ang umano'y pagkaltas sa ayuda ng ahensya para umano gamitin sa proyekto ng barangay sa Olango Island sa Lapu-Lapu City, Cebu.
Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Well, usually, basta kalapasan sa proseso o patakaran sa DSWD, our secretary has always emphasized nga dili i-tolerate sa DSWD ang mga pagkaltas, paglapas, or pagpahimulos sa kahigayunan nga madihado ang atong mga beneficiaries. Just like in one region, hindi ko konsintihin. Ito ang binigyang diin ng opisyal ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 7 sa natanggap na ulat sa umano'y pagkakaltas ng ayuda sa mga benepisyaryo. Sa isang post sa social media, sa halip na 5,000 piso ang matatanggap mula sa AIX program ng DSWD, nasa 1,000 hanggang 2,000 piso na lamang ang napupunta sa kanila. Ayon sa post, ito umano ay dahil kinaltasan na para sa proyekto ng barangay sa Olango Island sa Lapu-Lapu City, Cebu. Paglilinaw ni Director Charlene Lucero ng DSWD Central Visayas, kung magkano ang nakalagay sa payroll, dapat parehong halaga rin ang matatanggap ng mga benepisyaryo. kung ang nakabutang sa payroll, maog yun ay exact amount nga madawat sa beneficiary. Kung asa nahitabo ang pagkaltas, sigurado ko dili na right there and then sa venue nga kami ang nanghatag. Pero among nakarong gi-validate. Sa kasalukuyan ay nag-deploy na ng team ang ahensya upang imbestigahan at alamin ang katotohanan sa sinasabing pagkaltas ng ayuda at upang mangalap ng mga salaysay at ebidensya. Habang nagpapatuloy ang imbestigasyon, nagbabala ang DSWD na magsasampa ito ng kaso sa sinumang sangkot at pasimuno ng pagkaltas ng ayuda sa oras na mapatutunayan ang reklamo. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasampa na ng reklamo ang Malacanang laban sa mga individual na nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang text message, sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na kinakalap na nila ang mga ebidensya para sa pagpa-file ng complaint sa Department of Justice sa susunod na linggo. Ang pahayag ng Malacanang official ay nagugat sa mga social media post na nagsasabing mayroon umanong malubhang sakit ang Pangulo at na-confine sa ospital. May ilan ding nagsasabi na mga lumang larawan ang ginagamit sa mga inilalabas na pagtitipon umano ni PBBM upang palabasin na nasa maayos itong kondisyon. Sumalang bilang testigo ang contractor na si Sally Santos laban kina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at dating DPWH engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng kasong malversation laban sa kanila. Sa pagtestigo ni Santos, idiniin ito si Hernandez na nakinabang-an niya ng malaking halaga mula sa mga government infrastructure projects sa Bulacan. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Idiniin ng state witness na si Sally Santos, si dating Bulacan 1st District Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nakakuha ng parte sa pondo ng infrastructure project sa Bulacan. Ayon kay Santos na may-ari ng Sims Construction sa 42 infrastructure projects na hinawakan nila mula 2024, nasa 1.7 billion pesos umano ang napunta kay Bryce Hernandez, habang 80 million pesos ang kanyang naging parte bilang royalty fee. Dagdag pa dito, pinakamalaking nilabas niyang pera sa land bank ay 400 million pesos na inabot lamang ng 5 oras bago maidiretso kay Hernandez. Sa naging kabuuan ng cross-examination, tanging si Hernandez lang umano ang kanyang nakakatransaksyon at itinangging nagkaroon siya ng ugnayan sa iba pang akusado gaya ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. The witness categorically and clearly stated when asked by the court if she had ever dealings with former Senator Bong Revilla, and she categorically, clearly and expressly stated na wala. Samantala, pinansin ng korte ang kredibilidad ni Santos bilang state witness. Ito ay dahil tanging si Hernandez lang ang kanyang pinapangalanan. Itinanggi rin ito na may alam siya sa kahit anong maanumalyang proyekto kontra baha kung saan ginamit ang kanyang lisensya bilang kontraktor. Isang umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos sa kinontrata ng Sims Construction. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sa ibang balita, tumigil sa pagpapalaot ang karamihan ng mga mangingisda sa Luzon. Ayon kay Jason Cainglet, Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, hindi na makayanan ng mga ito ang sunod-sunod na oil price hike. Paliwanag ng grupo, ang gastos sa fuel ay katumbas na ng 80% ng kanilang production cost na nagreresulta sa mas kakaunting huli. Last week, before yung third mega increase, 30% na hindi pumapalaot. We surveyed from Cavite, Bataan, Zambales, Pangasinan. 30% na hindi nangingisda. This week, because of the increase last Tuesday, almost 50%. Kaya ang sabi natin, while we do the math and we plan the intervention, real na yung problema ngayon. We don't see them sa palengke because may mga catch pa yung commercial. Bagamat may ipinamamahaging fuel subsidy ang Department of Agriculture ayon sa SINAG, masyadong maliit ang halagang ito at pahirapan pa ang requirements para makakuha nito. Samantala, hiniling na ilang transport groups na isubsidize na lamang ng pamahalaan ng anumang sosobra sa 55 pesos kada litrong presyo ng krudo. Kung hindi ito mapagbibigyan, plano ng mga grupo na magsagawa ng nationwide transport strike sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Pangulong BBM, ibigay ang subsidiya! Pangulong BBM, ibigay ang subsidiya! 55 pesos kada litro na rollback sa presyo ng diesel. Ito ang hiling ng United Transport Alliance nationwide sa gobyerno sa gitna ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa grupo, ang anumang halagang lalampas dito ay dapat sagutin sa pamamagitan ng subsidiya mula sa pamahalaan. Paliwanag ni Marval Buena, presidente ng grupong Manibela, 220% na ang itinaas sa presyo ng krudo simula nang sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan. Nais nilang gawing subsidiya sa kanila ng pamahalaan ang sobrang singil na ito sa krudo. Kung halimbawa po 170 pesos na po ngayon ang presyo ng petrolyo, yung rollback po na 55 pesos, yun ang sinasabi natin na babayaran po ng tsuper kada magkakarga siya ng kada litro. So yung 115 pesos po na sobra doon, isa-subsidize po ng ating pamahalaan. Ayon naman kay Ariel Lim, National President ng National Public Transport Coalition o NPTC, hindi totoong programa ang kasalukuyang ibinibigay na ayuda ng gobyerno. Ang hingi namin, isa lang, subsidy. Wala na hong iba. Ito ang solusyon. Kahit tumaas ng tumaas, itataas rin lang nila subsidy. Hanap buhay rin lang kami. Walang magugutom, walang mapipirwisyong mananakay. No? Lahat, pati yung mga driver ho ng taxi, driver ng truck, nakasama namin, lahat ho sila. Driver ng bus, si Froilan, kikita yung pamilya niya. Isa lang mo solusyon kundi kung ano-ano ginagawa ng gobyernong ayuda Ayuda sa bulsa to Suwestyon ng mga transport group, ipamahagi ang subsidiya sa petrolyo sa pamamagitan ng fleet card na magbibigay ng diskwento sa bawat pagkakarga ng mga public utility vehicles sa mga gasolinahan. Maghihintay ang grupo ng tugon mula sa pamahalaan hanggang April 14. Kapag hindi ito naaksyonan, inihayag ng mga grupo na magsasagawa sila ng biglaang transport holiday sa buong bansa. Hindi nga ho namin kailangang magsabing mag-strike, tumitigil na Ang mangyayari ho, para naman maganda ang dating namin sa gobyerno lahat, wala namang bibigyan namin hanggang Martes, di ba? Dahil Martes, tataas na naman, magkakaalaman Pag wala pa rin silang aksyon, yun na ho ang pag-uusapan namin off the camera. Hindi na ho kami magsasabi kung kailan. Kasi pag nagsasabi kami, nakabantay lahat sila ba't ba kami magsasabi? Meron ba nun? Hindi na. Bahala na sila. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kanya-kanyang diskarte ang ilang manggagawa sa araw-araw na pagpasok sa trabaho ngayong patuloy ang pagtaas ng produktong petrolyo. Panawagan nila sa pamahalaan, sana itutukan pa ang mga posibleng solusyon sa epekto ng kasalukuyang krisis sa langis. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. Dati po nung
hindi pa po nagtataas yung gas, nagkokotse po ako araw-araw. Pero nung nagmahal po yung gasolina, almost 100 plus na po kasi yung gasolina ngayon, yung unleaded, nag-commute na po ako. 4 na taon nang nagdadala ng sariling sasakyan si Nino Tolentino papunta sa trabaho. Mula sa Antipolo Rizal hanggang sa kanyang pinapasukang ospital sa Quezon City, nasa 2,000 piso ang budget niya para sa gasolina kada linggo. Ngunit dahil sa linggo-linggong mega oil price hike mula nang magkaroon ng gulo sa Middle East, umabot na sa 3,000 pesos kada linggo ang kanyang gastos. Dahil masakit na sa bulsa, nagpasya na siyang igarahe muna ang kanyang kotse at mamasahe na lamang. Sa ngayon, nasa 500 piso lamang ang kanyang gasto sa pamasahe. Mas nakakatipid pa ito kung lalakarin niya ang halos 2 kilometro papasok sa kanilang lugar. Malaki rin po talaga yung diferensya. Sanay naman po sa siksikan pero kasi wala na po talagang choice ngayon. Magmamahal po yung gasolina. Wala pong magagawa eh. Walang choice. Ganun po talaga. Siguro po hanggang ganito kamahal yung gasolina, hindi po ako titigil mag-commute. Ayon kay Nino, malaking dagdag na rin ito sa kanilang budget para naman sa araw-araw nilang gastusin sa bahay. Si Mark Jason naman, isang company driver, imbes na magmotorsiklo papasok sa trabaho, nagko-commute na lang din para makatipid kahit pahirapan ang pagsakay dahil sa dami ng bumibiyahe. Maging ang kumpanya na kanyang pinapasukan, nililimitahan na nila ang biyahe at nagka-carpooling na rin para makatipid. Sobrang ramdam po nun, ang taas po kasi talaga. Less na yung mga errands, ganyan. Parang pagsasabay-sabayin na yung mga biyahe para makatipid ng diesel. Sabay-sabay na rin. Kung ano yung madadaanan na sasabay na rin po. Para isahan na lang kasi sayang po sa gas. Sa tindi ng hirap sa gastos ngayon, nanawagan si Mark sa pamahalaan na sana'y lalo pang pagtuunan ng pansin ang paglutas ng problema ng bansa sa walang humpay na pagtaas ng produktong petrolyo. Meron po. Tutukan nila yung kung ano yung magiging solusyon dun sa nangyayaring krisis ngayon sa petrolyo. Hindi yung kung ano-ano yung inuuna nila. Dapat hindi naman kailangan unahin. Ayon sa Department of Energy, matatagalan pa bago bumaba ang presyo ng produktong petrolyo at hindi rin nila iniaalis ang posibilidad na maaaring umabot sa 200 pesos per liter ang presyo ng diesel sakaling magtuloy-tuloy pa ang gulo sa Middle East. So if you ask me, is it going to reach 200? I really do hope it won't. No? And I don't think it ever happened. But it's a possibility also. Kasi it depends on the actions of the countries, not the Philippines, the countries involved in this, or even the behavior of those involved in the war. So this is a very fluid situation pa. And I cannot tell you it will reach 200, but I cannot also tell you that it won't reach 200 because this is beyond our control. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sabay-sabay na namahagi ng cash relief assistance ang iba't ibang payout centers ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong araw. Hakbang ito sa lumalalang sitwasyon lalo sa pagtaas sa presyo ng langis dahil sa giyera sa Middle East. Ito ang balita! Sa Masbate City, inuna ang mga driver mula sa coastal at upland barangays sa pagkakaloob ng ayuda ng ahensya dahil sa layo ng kanilang lugar kumpara sa mga nasa sentro. Ayon sa ilang nakatanggap na ng ayuda, malaking tulong ito lalo na't hirap na silang kumita dahil sa taas ng presyo ng gasolina. Plano ng mga benepisyaryo na ipambayad muna nila sa kanilang mga utang ang cash assistance na natanggap mula sa DSWD. Habang ang ilan naman ay gagamitin punan sa kanilang maliit na negosyo ngayong pahirap sa kanilang mga bulsa ang presyo ng gasolina. May tricycle ako sa Kamayo kayo kayak na. Pandagdag na po to. Isang bundle nito sir, 4,000 plus. 1,000 sa gasolina, 4,000 sa kayo kayak. Kasabay ng ongoing na payout, personal ding inabot ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang tig 20,000 pisong cash assistance para sa 2 OFW na nakauwi na mula sa Middle East dahil sa giyera.
Ayon sa kalihim, wala pang natatanggap na ulat ng anumang problema sa pamamahagi. Ayon kay Secretary Gatchalian, magkakaroon pa ng mga susunod na batches ng pamimigay ng cash relief assistance para sa mga tricycle drivers sa lalawigan at kanilang munang pinag-aaralan at kinukolekta ang mga listahan na target mapa sa kanila bago mag-April 15. Target ng ahensya bago mag-April 30, lahat ng mga sektor nationwide ay nabigyan na ng first round ng tulong pinansyal alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang goal natin is matapos na natin ng 224,000. Para yung natitirang bilang, siguro in 1 to 2 days tapos na yun. Kasi may mga ibang cities tayo na kaunti lang, pero halimbawa dito sa Cabanatuan, 17,000 sila. So hindi natin pinilit sa isang araw yun, kundi 2 o 3 araw. Inaasahan natin na dahil mas mahaba yung preparation time na itong route na to, mas inclusive, mas komprehensibo yung mga listahan. Ngayong araw, inaasahang makakatanggap ng tig 5,000 piso na cash relief assistance ang halos 3,000 rehistradong tricycle drivers dito sa Tagbilaran City bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Layunin ng pamahalaan na maibsan ang pasanin ng mga tsuper na direktang naapektuhan ng mataas na gasto sa krudo, habang sinisiguro naman ang maayos at organisadong payout upang mabilis na may pamahagi ang tulong sa mga benepisyaryo. Upang maiwasan ang dagsa o siksikan sa payout ng nasabing assistance, magiging 3 ang venue sa Tagbilaran, ang San Isidro Elementary School, Ubuhan Elementary School at sa City Central Elementary School. Nilinaw din ng alkalde ng lungsod na tanging tricycle drivers na rehistrado sa Business Processing and Licensing Office ang makakatanggap lamang ng tulong finansyal mula sa DSWD. Usad din natong buhaton nga gamit ni nagihatag man para man ni sakyanan gasolina ang biyahe namo sa tricycle matay adlaw. Kung napay masobra magamit sa lain, okay ra. Jerry Galicia, Danny Monar, Kir Sayman, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang pagkilala ng ilang institusyon sa Mindanao ang Members Church of God International o MCGI at UNTV. Ang pagkilala ay bunsod ng mga serbisyong naipagkaloob ng dalawang grupo sa mga residente at komunidad sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Ito ang balita ni Alan Manansala. This certificate appreciation is given to Members Church of God International in sincere appreciation of generous participation and valuable contribution during our blood drive. Your kindness, compassion, and commitment to helping others are truly commendable. We're grateful, encouraging your invaluable support on our non-remunerated voluntary blood donation. With the team, Give Blood, Give Hope, together we save lives. Tumanggap ng Certificate of Appreciation mula sa Philippine Red Cross Iligan City Chapter ang Members Church of God International o MCGI bilang pagkilala sa patuloy na suporta nito sa mga blood donation drive sa lungsod. Ayon sa Red Cross, malaki ang ambag ng MCGI sa pagliligtas ng buhay lalo na sa mga nangangailangan ng dugo sa regular na partisipasyon nito sa mga blood donation drive sa Iligan City. Mahigit 1 dekada nang magkatuwang ang MCGI at ang Red Cross sa Iligan City sa pagsasagawa ng mga blood donation drive at mahigit 30,000 bag ng dugo ang kabuang naipagkaloob ng MCGI blood donors sa ahensya. Ginanap ang pagkilala nitong Martes, April 7 sa Barangay Santiago bilang pagpapahalaga sa malasakit at walang sawang pagtulong ng organisasyon sa mga komunidad sa lungsod. On behalf sa Philippine Red Cross Iligan City Chapter, kami mapasalamaton sa MCGI Iligan City Chapter, labi na sa leadership ni Brother Daniel Razon. Meaning dako kayo nga buluhaton sa mass blood donation na dako kayo katabang biliran sa Iligan City. Samantala, binigyan naman ng Plaque of Appreciation si Kuya Daniel Razon bilang pagkilala sa mahalagang suporta nito sa tagumpay ng 10th National Fire Olympics 2026 ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa BFP, malaki ang naging ambag ng UNTV sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa fire safety at emergency preparedness sa pamamagitan ng malawak na coverage ng himpilan. Alan Manansala,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina Enereo Digno, Manuel Nolasco at Flora Pioco. Gayon din kina Merlinda Estrella, Riza Diliman at Enrique Dichas. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 7:7 na nagsasabi, "Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsitukto kayo at kayo'y bubuksan." At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.